Paano makaka-execute ng negosyo ang isang empleyado? Kung ikaw ay isang empleyado na nagbabalak magtayo ng sarili mong negosyo, patapusin mo ang video na ito para sa mga helpful tips. Ako nga pala si Christine, isang startup founder at may 7 taon ng experience sa pagiging empleyado at may 4 na taong experience sa pagnenegosyo. Bago po ako magpatuloy sa pagbibigay ng mga tips kung paano makapagnegosyo ang isang empleyado, ay gusto ko po munang ibahagi ang aking karanasan kung paano ako bumagsak at bumangon muli. Dahil sa mga sunod-sunod na opportunities na dumating sa akin after ko makagraduate sa college, naging open po ako sa lahat ng tao. Naging mapagbigay po ako ng kahit na anong favor na hilingin ng tao sa akin. Paraan ko po yon para makapag-give back sa community. Dahil po doon, na-neglect ko ang aking pamilya, ang aking sarili at lalong-lalo na ang aking mental health. Noong mga nakaraang taon, hindi ko talaga kinaya ang pressure na dumating sa aking buhay. Nahirapan po akong ibalanse ang lahat ng mga happenings sa life ko. Yung tipong everyday po ay may nakakausap akong mga strangers na kailangan kong i-address ang kanilang needs. Yun po sa trabaho ko, sa side hustle, at sa business. So, everyday, iba-ibang tao ang nakakasalamuha ko. At kung ano yung mga problems nila, ay kung kaya ko pong ma-address yun, ginagawa ko po. Dahil po sa madaming responsibilities, na burnout po ako. Dahil po, anak ako na breadwinner, nahirapan po akong humingi ng tulong. Kasi simula pa nung bata ako, simula pa nung nag-college ako, parang kailangan kong magsolusyon ng problema ng sarili ko lang. So, limited lang po yung mga panahon na humingi talaga ako ng tulong sa pamilya ko. Kasi ako yung panganay sa aming magkakapatid. So, kailangan kong i-endure yung mga problems na may encounter ko. Dahil doon, nahirapan talaga ako na humingi ng tulong sa iba. Kasi nung mga panahon na yon, meron akong sideline, nag-aaral pa ako, nagtuturo pa ako sa umaga. And then, sa free time ko naman, ma-attend pa ako ng mga seminars, ng mga gatherings, nagbebenta pa po ako. So, parang sabay-sabay lahat ng mga nangyari sa akin ng mga nakarang taon na nag-result po ng aking pagka-burnout. At dumating yung panahon na pinapili ako ng aking boss kung magtatrabaho pa ba ako or magnenegosyo na lang. So, pinili ko po yung sumuko na lang sa pagiging isang empleyado at tutukan sana ang pagnenegosyo. Ngunit sa kasamaang palad, ng mga panahong tumutok naman ako sa entrepreneurship, madami din akong mga bagay na na-discover. Noong tumutok po ako sa entrepreneurship, ay hindi naman ako naging matagumpay at nag-result po ito sa aking kabiguan kasi hindi ko na-secure ang para sa akin legally. Dahil sa sunod-sunod na pagkabigo ko, hindi po ako sumuko. Sa mga panahon na yon, mas nakilala ko ang aking sarili, mas nakilala ko yung mga tao na sumusuporta pa rin sa akin, yung mga tao na magsistay kahit na walang-wala akong ma-offer. Doon ko po mas nakilala. Kumbaga doon yung panahon na may purging na nangyayari. Parang pinifilter ni Lord yung mga tao na makakasalamuha ko. Nagpahinga lang po ako ng konti. Pero kahit ganun man, hindi po ako sumuko sa buhay. At bumalik po ako sa employment ng walang regrets. In-accept ko po na ganun yung nangyari, na parte po yun ng buhay. At humingi rin po ako ng tawad sa pamilya ko, lalong-lalo na sa nanay ko na siyang nag-suffer ng malaki dahil sa desisyon ko na yon. Nag-self-reflect din ako
at naging priority ko na ang aking mental health. Sa ngayon, unti-unti na akong bumabangon. Siyempre, nagiba na ang aking priorities, nagiba na rin po ang aking environment, mas naging dedicated din po ako sa aking mga goals, at madami po akong nadiskubre na gusto ko pang gawin. At higit sa lahat, na-realign kung ano nga ba yung purpose ko dito sa mundo. At masaya po ako. At higit sa lahat, yung peace of mind. Kaya niyo po ngayon, isa na muli akong empleyado na nag-e-execute ng sarili kong negosyo. Gusto kong ibahagi sa inyo kung paano makaka-execute ang isang empleyado ng kanyang sariling negosyo. Una, kung ang negosyo na gusto mong subukan ay related sa iyong skills and talent. Halimbawa po nito, kung ikaw ay isang CAD operator, ay pwede ka pong mag-offer ng mga services gaya ng CAD layout, drawing, drafting, at technical drawings. Pwede ka rin pong mag-offer ng tutorial, mga softwares gaya ng AutoCAD at SketchUp sa mga gusto pong matuto ng mga softwares na ito. Kung ikaw naman po ay may talent sa art, ay pwede ka pong magbenta ng iyong artwork. Pwede ka din pong mag-offer ng mga services gaya ng mga commissions, gaya ng portrait, paintings, digital arts at iba pa. Dapat mo lang tandaan na ang mga susubukan mong negosyo ay kaya mong gawin sa maikling panahon. Dahil kahit na ikaw ay nagtatrabaho, pwede mo itong magawa agad-agad sa iyong free time. Ang pangalawa, kung paano makaka-execute ng negosyo ang isang empleyado, dapat mayroon kang kaibigan. Kaibigan na iyong mapagkakatiwalaan. Tandaan po natin ang reality na no man is an island. Kailangan meron tayong kasama sa ating journey sa entrepreneurship. Hindi pwedeng mag-isa lang po tayo. Na hindi pwede na tayo ang gagawa ng lahat. Dapat po ay meron tayong isang tao, isang kaibigan, isang tao mapagkakatiwala siyang mag-execute ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa entrepreneurship. Hindi po kailangan na tayo ang gagawa ng lahat. Tandaan po natin na hindi ito pinipilit hanapin. Kusa po itong dadating sa ating buhay. Ang mahalaga po ay nag-e-execute tayo at nagte-take action. Dahil makikita po nila yan, makikita po ng mga totoong kakampiyan at sila po ang lalapit sa atin para matulungan tayong mag-execute ng ating negosyo. Ang sunod po kung paano makaka-execute ng negosyo ang isang empleyado ay dapat meron siyang mindset na kaya niyang magnegosyo kahit wala siyang kapital. Alam naman natin na marami sa atin ang mga nagbabalak magnegosyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-execute dahil sa mindset na kailangan muna nilang may kapital bago magsimula ng negosyo. Dapat po nating isipin kung ano ang mga available resources natin na pwede nating gamitin para mag-execute agad-agad ng binabalak nating negosyo. Hindi natin kailangan na mag-research pa, hindi natin kailangan maghintay kung kailan tayo magkaroon ng malaking kapital para maka-execute. Tayo pa lang po ay sumusubok ng mga negosyo. Lagi nating tandaan na merong paraan para makapag-execute ng negosyo kahit walang kapital. Pamamagitan ito ng credibility. Kailangan maka-establish ka ng credibility sa tao. Dapat ang karakter mo ay mapagkakatiwalaan ka, honest ka, transparent, at may pinaniniwalaan sa buhay. Sana po ay makatulong ang mga tips kung paano makaka-execute ng negosyo ang isang empleyado kagaya ko. Asahan niyo po na patuloy ang pagbabahagi ko sa inyo ng mga aral, mga experiences ko in the past dahil alam ko na ito ang aking purpose. Iniwala kasi ako na hindi na dapat daanan ng next generation ang sakit at kahirapan na pinagdaanan natin sa ngayon. Sana maging gabay ang ating experience na makapagbigay sa kanila ng reference
para alam na nila ang kanilang gagawin na maiwasan ang ating mga pagkakamali. Ang po natin dito ay yung mga taong close-minded, yung mga taong may inggit sa katawan, at higit sa lahat, yung mga tao na madamot sa learnings at wisdom. Kaya inanyayahan ko po kayo na subukan ang entrepreneurship at mag-contribute tayo sa ating bansang Pilipinas. Kahit maliit man po yan, kahit maliit na effort lang yung ginagawa natin, alam ko na kapag pinagsama-sama ay magkakaroon ito ng malaking impact sa ating bansa. Palagi po nating isipin ang mga susunod na generation. Journey po natin na ito ay may ending po. Kaya let's do our part para pagsilbihan ang generation natin para hindi tayo sasingilin ng next generation at tanungin kung ano nga ba ang ating ginawa noong mga panahon natin. Kaya kung kailangan nyo po ng kakampi sa buhay, ay inanyayahan ko po kayo na mag-join sa aking FB group. Alam po nito ay Passionate Founders Group. Ilalagay ko po ang link sa baba at pwede po kayong mag-engage sa other members para po magkaroon tayo ng isang valuable na community na siyang makapagbibigay ng impact sa ating bansa. Kung kayo naman po ay nangangailangan ng mga merch at souvenirs para sa inyong events, mag-message lang po kayo sa akin at baka matulungan kayo ng aking startup company na Ergo PH. Sa huli, wag po nating kalimutan na creativity can help us to survive. Kaya patuloy lang po tayo sa paggawa ng paggawa at solusyon ng mga problema gamit ang creativity. Maraming salamat po. Hanggang sa next video. Paalam!